1.2 million pesos. Saang kamay ba ng Diyos makukuha yan ngayon? Ang construction worker na si Brian, kita lang ng 250 pesos kada araw, naka-jackpot nito. Tumataginting na 1.2 million pesos. Paano nangyari na ang isang construction worker katulad niya naging instant milyonaryo? Manood para matuto. Laki sa hirap ang tubong Basay Samar na si Ryan. Ang trabaho ng tatay ko ay pagsasaka. At ang trabaho naman ng nanay ko ay babantay lang sa bahay at naglalabandira. Nag-aaral pa lang ako ng elementary noon. Gusto ko na talagang yumaman. Pero ang pinakamalaking pagsubok sa buhay ni Ryan, mating taong 2013 nung sinalanta sila ng super bagyong Yolanda. Pero ang super bagyong sumira ng kanilang buhay at bahay, siya rin palang instrumento para si Jack magkatrabaho. Nakita ko po noon na may nagtatrabaho sa construction site. Nainganyo po ako noon. Kaya para po matuto ay isip-isip ko po na gumawa na lang ng sarili kong bahay. Kaya sa paggawa ko po ng bahay ay napag-isip-isip ko po na kaya ko ba talagang gumawa. Doon, sinimulan kong gumawa at ako lang po ang gumagawa sa lahat. Naghahalo ng simento, nagbubuhos, naglalagay ng skim coat. Lahat na parte ng bahay ginawa ko na kung ano man yung nakita ko doon sa construction site. 250 pesos ang kinikita niya noon kada araw. Alam niya na kahit ilang taon pa siyang pumala ng lupa, hindi siya magiging milyonaryo. Kaya ang swerte, idinaan niya sa pakikipagsapalaran para sa kanyang sariling pamilya. Matagal na raw libangan sa probinsya ni Ryan ang pagtaya sa illegal na 645. May nakita po akong dumaan kaya tinawag ko tapos tumaya ako. Araw-araw tumataya ako ng 50. Boss! Taya! Sinimulan daw ni Ryan ang araw-araw na pagtaya ng 50 pesos kung saan pwede siyang manalo ng 15,000 pesos. At sa loob lang daw ng 3 linggo, tumama siya 15,000 pesos. Talaga po ang saya ko noon dahil ang 50 pesos ko po na tinaya ay umabot po siya ng 15,000. Dahil ramdam daw ni Ryan, tila umaayon sa kanyang swerte. Ang 50 pesos niyang taya, ginawa niyang 100 pesos. Doon na po talaga ako na addict na tumaya po. Kaya tinudo ko na po talagang tumaya. 100 sa umaga, 100 sa tanghali at 100 sa hapon. Doble ang taya, aba, dumoble rin ang kanyang premyo. Naging 30,000 pesos. Ipinambili daw nila ito ng mga gamit sa bahay at panggastos sa araw-araw. Nakakalimutan ko na po talaga. Meron akong pamilya kasi ang nasa isip ko ay doon na talaga focus sa pagtataya ko ng 645 Bluetooth. Doon na po talaga ako na addict na tumaya. Kaya hindi ko na po napansin sa tagal ng panahon na nalulugi na pala ako. Sa ginawa ko ay naghanap lang ako ng buyer ng aking motor. Bibinta ko lang ng 25,000 para po matustusan yung pangangailangan ko sa pagtataya ba araw-araw. Pero sa totoo lang po talaga, ang bili ko po sa motor na yan ay 148,000 at bibinta ko lang ng 25,000 po. Para sa aking pangangailangan talaga na dapat matustusan talaga. Pero bali, 15,000 lang po talaga ang tinaya ko noon. Samantala, nung bisperas ng kanyang birthday, muli siyang tumaya. Una, 1,000 pesos para sa inaasahan niya 300,000 pesos na panalo. Dinagdagan niya ito, ginawang 1,500 pesos para sa 450,000 pesos na premyo hanggang itinodo na niya. Tumaya muli ng isa pang 1,500 pesos. Kinabukasan po, tumaya po ako ng 4,000. 3 kolektor po iyon ang tinatayan ko pero same number lang po. Bali ang number po na tinayan ko ay 16, 22 at 25. Yung 16 po ay birthday na napulot ko po na pusa. Tapos yung 22 po birthday ng aming aso. At yung 25 po ay birthday ng aking rabbit. At sa gabi ring yun, tila napaaga ang kanyang birthday gift dahil ang 3 niyang tinayaan, lahat panalo para sa premyong suma total 1.2 million pesos. Jackpot! Ang ating construction worker naging instant millionaire. Nung nakumpleto na po yung pera ko na napalanulan ko,
atat na talaga ako na gamitin ito sa negosyo. At dahil milyonaryo na siya, si Jack nag-resign na sa trabaho. Ang 200,000 pesos, itinabi niya. Ang 800,000 pesos naman, ininvest niya. Ang 10,000 pesos, ipinampaayos ng kanilang bahay. Aminadong hindi wais sa pera ang 200,000 pesos na natira. Akalain mong naubos niya sa loob lang ng isang linggo. Araw-araw daw kasi siya kung uminom at magbalato hanggang sa hindi na lang niya namalayan, nagalaw na niya ang 200,000 pesos na itinabi niya. Ang 800,000 pesos naman na ininvest niya, nalugi. Nagkataon po talaga na birthday ko noon, tapos inanyaya ko po yung mga barkada ko na mag-inuman kami. Tapos nung nalasing na ako, hindi ko na namalayan na kuha ng naiinom namin. Kasi isang barangay yun ang dumalo sa okasyon namin nung birthday ko. Kaya sabihin nung mga kaibigan ko na, boss, wala na kaming maiinom. Tapos yun, pinawaldas ko. Ilabas ko yung pera ko para bumili ng alak para ma-enjoy naman yung mga kaibigan ko. Kaya sa loob lang ng 3 buwan, ang 1.2 million pesos na na-jackpotan niya, ubos! Back to zero siya ngayon. Ang masaklap, may utang pa siyang 600,000 pesos. Nagkakapanghinayang po talaga po. Lalo na po nung siningil na ako ng pautangan kong agent po. Minsan, tumatago na lang ako para hindi ako makita ng agent kasi wala na po kasi akong pera wala na akong pambayad nung utang ko sa kanila Dahil sa lahat ng ito, si Brian salukuyang dumadaan daw sa matinding depression. Sobrang depressed ko po talaga ng mga panahong iyon kasi hindi na ako makakapagtaya ng luto Hindi na yung kumpleto yung araw ko pag hindi ako makataya. Tapos, hindi na rin ako pautangin ng mga agent na tatayaan ko sana kasi ang laki pa daw ng utang ko sa kanila. Minsan po ay wala na po akong makain. Pumupunta na lang ako sa mga basurahan at doon na lang ako maghahanap ng mga makakain ko. Pero nasabi ko sa sarili ko na para sa pamilya ko ay lalaban talaga ako. Kaya paano na lang pag wala ako? Ang pamilya ko wala nang magbibigay ng sustento, mga kapitbahay ko. Pag hindi ko po pinursige po na patuloy sa aking pangarap na yumaman ulit, wala na po. Masasabi ko rin po minsan na habang may buhay, may pag-asa. Kaya lumalaban ako ngayon para tumaya ulit ng luto. Nakatira sila ngayon sa isang maliit na kubo. Inuupahan nila sa halagang 60 pesos kada buwan. Dahil sa matinding pinagdadaanan ni Brian, dinala siya ng aming team sa isang espesyalista. Ang pasyente natin si Jack ay nakakaranas siya ng matinding depresyon. Kaya ngayon, tatawag tayo sa Meron. Meron! 300 lang boss, 300 sa wala. Nalaman na natin kung anong sakit niya. Na-addict siya sa online sabong. Pakonsuelo na lang niya sa kanyang sarili. Hindi naman niya pinaghirapan talaga ang napanalunan niya noong 1.2 million pesos. Kaya raw siguro madali rin itong nawala. Gayunman, hawak pa rin niya ang kanyang pangarap na makakaahon din sa hirap. Ngayong natuto na siya ng leksyon.